Morning! Paano nga ba natin labanan ang temptasyon na dumadating sa buhay natin? Jesus said in Matthew 26 verse 41, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak." Brief background lang po sa istoryang ito. Ito ang mga huling sandali ng ating Panginoong Hesus na makakasama niya ang kanyang mga disciples. Nung siya ay nanalangin at pagkatapos niya nanalangin, nakita niya ang kanyang mga disciples na natutulog instead of watching over Him. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? Watch and pray so that you will not fall into temptation." Maaring ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang temptasyon na matulog o ang ibig niya sabihin ay ang temptasyon na malapit na dumating upang talikuran siya ng kanyang mga disciples dahil sa panganib. Dahil sa tagpong ito ay huliin ang Panginoong Hesus. Jesus acknowledges that their spirit is willing at handang gawin kung ano ang tama at marangal, but their flesh is weak. Mga kapatid, ang matukso ay hindi kasalanan. Ngunit kapag tayo ay mahulog sa tukso, ito ay ating kasalanan. Ang sabi nga dun sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong pari, ang tinutukoy dito ay ating Panginoong Hesus, ito ay nakakaunawa sa ating kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Ang salita ng Panginoong Hesus, to watch and pray, ay nagbibigay ng isang malinaw na tagubilin para sa isang paraan upang labanan ang tuksong gumawa ng mali o gumawa ng kasalanan. Ang panalangin ay bigay ng Diyos na sandata laban sa ating sariling makasalanang pagnanasa. Ang ibig ng Diyos ay para sa mga mananampalataya na madaig ang tukso sa pamamagitan ng urgent at faithful prayer. God bless you, brothers and sisters.